Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong magbigay ng reaksyon sa pahayag ng isang US maritime security expert tungkol sa pahayag ng Malacanang, yung latest na nangyari sa Ayungin Shoal, kung saan ang Chinese Coast Guard blinak nila, hindi nila pinalusot ang ating latest resupply. Nasugatan ang 8 Navy sailors natin at naputulan pa ang daliri, yung isa. Okay. Itong balita ng ABS-CBN News. Title, American Analyst Cautions Against Calling Ayungin Incident an Accident. So, nakakabigla po yung biglang pagkambyo ng Malacanang. Nung una, napakatapang nila eh. We will not surrender not an square inch of territory. Paglalaban namin itong aming teritoryo, which is correct. Okay? Hindi natin talaga isosurrender ang ating territorial rights dyan sa West Philippine Sea. Tama yun. Kaya lang, itong latest na nangyari, nakakabigla yung sabi nila nga, aksidente lang yon. It's just an accident. Sinong maniniwala sa accident? Kaya ito, mabilis itong American analyst na si, pangalan niya, former US Air Force Officer Ray Powell. Ngayon, isa na siyang credible na US maritime security expert. Sabi niya, it's clearly not an accident and misunderstanding. It's not. Kasi giit ng Malacanang, lalo na yung spokesman ng West Philippine Sea, si Admiral Tariela, misunderstanding lang daw. Aksidente lang. Hindi naman daw sinadya ng mga Chinese Coast Guard na sakta ng ating mga Navy sailors. Wow, biglang bumait. So, ito yung statement nitong si Ray Powell. I think those are unfortunate words. In short, mali. Unfortunate words. This is clearly not an accident. It is clearly not a misunderstanding. Sabi niya, kasi in-interview siya ng ABS-CBN News, virtual interview. So, I agree with this US maritime security expert. Klaro man sa video na sinisigawan, tapos binutas yung it's deliberate, sinadya. Anong aksidente? So, parang makita mo talaga na parang naglaylo ang ating gobyerno. Parang ayaw daw nila ng giyera. Dinidifuse nila yung tension. Kaya lang, sabi nitong maritime expert na yung de-escalation, sabi niya, basahin ko, these were deliberate acts. Sinadya, deliberate acts by the China Coast Guard. We can differ on whether we want to classify this as an armed attack. Okay, so hindi nga naman armed attack. Okay lang yun. But, sabi niya, we cannot call this an accident. Okay? It's not an accident. Grabe. So, I don't know kung sinong maniniwala sa pronouncement ng Malacanang na aksidente daw. Anyway, ito, meron pa siyang isang meron pa siyang statement. Basahin ko lang ha. Ito, ang sitwasyon ng Pilipinas ngayon, sabi ni Powell, nasa delikadong kalagayan na. Why?
Kasi sabi ng Pangulong Marcos, yung Ayungin incident should not happen again. Hindi na daw mauulit yung ganong pangyayari. So, anong ibig niya sabihin? Yung hindi na sila magre-resupply. Hindi pwede. Kawawa yung ating tropa doon. So, magre-resupply pa rin. So, paano tayo makasigurado na hindi na ulit mangyayari yung ganong blockade, yung hindi palulusutin ng Chinese Coast Guard ang ating resupply? Ito, ang assessment ng si Ray Powell, yung kanyang sabi niya, China has a very tight blockade now around Ayungin Shoal. I agree. Nandun na, binuhos na ng Chinese Coast Guard ang kanilang vessels, personnel, binabantayan na ngayon yung approach papunta sa BRP Sierra Madre. Kaya itong pinaka-latest na resupply, 6 na vessels, Philippine Navy initiated operations. 6 na vessels, small vessels, coming from different direction. Akala nila, dahil 6 na direksyon, makakalusot ang 2, 3 kaya. Hindi. Itong pinaka-latest, lahat, walang nakalusot ni isa. So, anong ibig sabihin nun? Maraming Chinese Coast Guard boats, personnel, binantayan na nila ng gusto yung palibot ng BRP Sierra Madre. Kaya, tama itong assessment ni Ray Powell na very tight blockade nandun. So, anong mangyayari sa next resupply? Sabi niya, it is almost, pakinggan nyo, it is almost already impossible for the Philippines to approach BRP Sierra Madre. Parang mission impossible na ang ating gobyerno sa susunod na resupply mission dahil very tight. Ang dami ng gwardyado sarado, martial na minartial na ng Chinese Coast Guard yung palibot ng BRP Sierra Madre. So, anong option ng Pilipinas ngayon? Ito ang assessment ni... So, agree ako dito sa sinasabi ng maritime expert na ito. Napakahirap na sa susunod na resupply operation. Sabi niya, so, the Philippines needs other options. Now, ultimately, it's going to be, ano yung option? Either to get the goods in using some other means, which could be with or without American help or other help. Okay? So one option is dadalhin ang mga goods, yung mga pagkain, with or without American help or allied help. So, option na yon ng Philippine government, magpapatulong na. Kung hindi man magpapatulong, dadalhin pa rin nila. So, how? But here's another option. Sabi niya, or it needs to submit or it needs to get China's acquiescence. Acquiescence. Tinignan ko yung acquiescence, yung submit. Sumunod. Submit to China's rules so that resupply is not hampered. Ano yung rule ng China? Magpaalam lang. Kagaya ba nung panahon ni Vice Admiral Carlos, walang masyadong problema noon. Bakit? Sa operational level, ang ginagawa ni Vice Admiral Carlos, yung nag-usap
sila sa kanyang counterpart. Ayun. So, 20 successful resupply, rotation and resupply missions, panahon ni Vice Admiral Carlos, successful. Kasi, nag-uusap. Ngayon, wala nang usap-usap. Nagmatigas po ang Pilipinas. Nirelieve nila si Admiral Carlos. Naglagay ng isang admiral, Admiral Torres Jr. Anong nangyari? Ito na, epic failure, palpak na palpak. So ano ngayon? Susunod na sa kagustuhan ng China na magpaalam lang? Nasa kanila. Sabi ng Philippine government, no way, hindi daw sila magpapaalam. Well and good. Basta importante, huwag pabayaan ang ating mga sundalo doon. Dahil hindi sila pwedeng magutom at So, anong option nila? Some other means. Tingnan natin. Baka magpapatulong na sa US. So, very exciting po ang pangyari. Basta balik tayo sa main issue. Aksidente ba? Misunderstanding? No way. Kalukuhan yun. Lokohin niyo ang inyong lelang. Hindi kami pauto-uto sa sinasabing aksidente or misunderstanding lang. Sinadya. Dini-escalate. Sabi pa ni Powell, yung i-de-escalate mo daw, i-de-escalate. Yung hindi masyadong mag-react. Baka daw isipin ng China na natatakot ng Pilipinas. Pabor sa China kung i-de-escalate mo. Sabihin mo lang ang totoo. So, good luck po sa ating Philippine government sa next resupply mission.